Ayun. Ayun, mga kareak. Bagong araw, bagong reaksyon, bagong video tayo, no? May panunurin na naman tayong bangayan. Bangayan ni Marcoleta at Commodore Tariela. So, panunurin natin sila, mga kareak. At bago tayo magsimula, mga kareak, like and subscribe, ha? Simulan na natin. Mr. Chair, No. nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and the claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag that I am not a traitor. Pero nangyari na yon. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social media Mr. posts Chair, by bloggers, social media influencers to tell them that Mr. they're Chair. wrong. Siya muna. Sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. Those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as Ang ginagawa rito ni Marcoleta, no, pilit niyang parang gusto niyang mangyari, depensa yung mga lumalabas na balita na siya ay maka-China. Yun yung punto niya rito eh. At talagang pinanindigan niya na walang mali doon sa kanyang sinabi. Wala, talagang ayaw niya nang bawiin na mali yung kanyang pagkakabitaw ng salita nung una. At ngayon, nagkaroon na ng sigalot. Ito na nga, pilit niyang, ito si Commodore, gawin pa niyang kasangkapan para ano yung kanyang pangalan. Kumbaga, makabawi. No? Sige, simulan natin ulit. supporting somebody for public office. Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me gago and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me gago? Meron pong isang Commodore na tumawag sa akin na traitor. Do you understand, attorney, the word traitor? Yes, Mr. Chair. Yun ba ay shocking? Yun ba ay incendiary? Yun ba ay demeaning or inappropriate language for a member of Congress like me? Kung tutusin rito, mga kareak, wala naman talagang lumabas na salitang traidor, no? Ang sinasabi lang, parang kahiya-hiya sa pamilya at saka sa mga kabataan na parang sinasabi na pinaglalaban ng West Philippine Sea ay wala. Parang yun lang yung statement ni Commodore doon sa kanyang post sa X, dating Twitter, no? Yun yung naka-post, hindi naka-specify doon na tinatawag niyang traitor si Marcoleta. Wala talaga, hindi maaari papasok yung salitang traitor doon. Ang naglabas lang siguro noon yung mga media na rin siguro ang naglabas nun. So, tuloy natin, mga kareak. Mr. Chair, I don't know the Dwayne. full context of the statement, so I'm What, Dwayne? unable to provide a comment on that, Mr. Chair. Okay, let's give the context. Nung po kasing nakaraang hearing, ang nag-suggest po na i-educate po natin ang ating mamamayan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ito po ay pinasimulan po ng CICC. Siya po yung executive director po ang nagsabi na kung ang pag-uusapan po yung complexities surrounding this troubled sea, ay kailangan po nating
ma-educate, ma-impormahan lahat ng ating mamamayan. Yun po ay sinabi niya sa liwanag ng maraming misinformation, marami pong mga deepfakes, mga fake news. Tama naman po siya sapagkat sabi nga niya, only an informed citizen can repel a fake news. Ako po, sinuportahan ko yung pangungusap na yun sapagkat kailangan lang. Sapagkat hindi naman po pwedeng pag-usapan po natin ang West Philippine Sea ng tayo-tayo lang. Sapagkat marami rin pong claimants kasi na pinag-uusapan dyan sa bahaging yan ng ating mundo. So, gusto kong pasimulan po yung public discourse. Sa totoo lang, ito yung paliwanag niya lagi, no, na gustong maintindihan ng tao na kapag ginugol mo yung West Philippine Sea ay wala daw. So yun yung hindi ko maintindihan dito kay Marcoleta na parang pinagpipilit niya na hindi naman, ay nako, di ba? Kailangan ba nating pagpilitan niya na kapag ginugol mo, kahit sabihin na nga natin nakasanayan na o pinaglaban na, ba't kailangan mong pilit ngayon iparinig sa mga tao na yung pinaglalaban mo na kailangan idakit, ipangalan, irehistro. Ayaw niya na kasing tanggapin yung kanyang kanyang pagkakamali. Lalo pa niya ngayon pinurso, lalo pa niyang kumbaga paulit-ulit na pinapaliwanag na hindi yun ang tinutukoy niya. So pakinggan natin uli. Pakinggan natin si Marcoleta, no? Sinabi kong there is no such thing as West Philippine Sea. Ang ibig ko pong sabihin, if we involve the international community, hindi po nila makita sa mapa yung West Philippine Sea. Hanggat hindi po kasi natin na ipatatala ito do sa pandaigdigang patalaan ng mga dagat, magtataka po yung mga bansang nasa Europa halimbawa. I-google nila, o gagamitin pa nila yung mga platapormang ginagamit po, YouTube, Facebook. Hindi po nila... Sa totoo lang mga kareak na nabababawan ako sa gustong ilabas ni Marcoleta ang salita, no? Nabababawan talaga ako, hindi ko siya maintindihan na ang sa akin lang, ang nakikita ko rito, ayaw niya nang bawiin yung salita niya. Ayaw niya nang bawiin na nasabi niya na walang West Philippine Sea, hindi nag-i-exist ang West Philippine Sea. Yun lang yun Doon lang nagsimula yun. Makikita sapagkat anyone that Googles that particular area of our world, ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Ang ibig sabihin, gusto po nating iklaro lahat sapagkat ayaw nating payagan na magkakaroon ng misconception, miscommunication. Ang West Philippine Sea tayo po ang kumilala. Tayo lamang po. Kung tayo lang naman po rito at wala na po tayong kasamang ibang... So anong gusto mo? Anong gusto mong pilit ipapaliwanag ngayon? Tinatawag mo nga sila na Indian Gulf o Mexican Gulf. Tapos sabihin mo hindi sa kanila. Ngayon tumatawag tayo ng West Philippine Sea sa atin. Kung sila nga nabanggit mo yung kanilang teritoryo, ngayon yung atin pilit mong ipaliwanag sa tao. Hindi ko maintindihan to si Marcoleta. Hindi talaga. Bansa, okay na po sana yon. Oh? Hindi po pwede yung ganon sapagkat lalo na ngayon, pinag-uusapan nga po yung panig ng mundo na yan, ayaw nating masabi man lang ng ibang bansa, ano ba yung pinagkakaguluhan dito? Bakit hindi namin makita yung West Philippine Sea? Kasi hindi nga po nakatala. Ang patalaan po, Mr. Chair, yung tinatawag lang International Hydrographic Organization. Ngayon po yung isang Commodore, tinawag po niya ako na traitor. Nang hindi po niya... Walang tumatawag na traitor sa'yo, Congressman. Wala. Malinaw na wala. Ikaw lang naman nagsasabi na may tumatawag sa yung traitor ka. Tiningnan yung konteksto ng pinag-uusapan. Bakit po hindi nyo ipaliwanag sa buong mundo
na pinatatala na natin yung West Philippine Sea pero hindi natin maitatala. Matagal na pong panahon na pilit nating ipatala, hindi pa po na ipatatala. Kaya sa ngayon, hindi po nire-recognize. Tayo lamang po yon. Mr. Chair, yun pong sinasabi natin... Ito sinasabi ko, anong meron naman doon? Kailangan pa nating ipatala. Ano meron doon? Porque nagkamali ka ng salita mo, ngayon pipilitan mo na itatala muna. Talaga naman. Diba? Kailangan pa bang itala yan? Porque nagkamali ka ng salita, ngayon pilit mong sabihin na kailangan itala bago natin tawaging West Philippines yan. Kung hindi lang lumabas sa bungangan ni Marcoleta yan, sa totoo lang, walang isyong ganun eh. Hindi matatawag ngayon, hindi magkakaroon ng ganyan na usapan pagdating sa West Philippines. Kaso ginamit niya yung salitang yan na hindi nag-i-exist. Ngayon, todo ano na siya. Todo paliwanag, di ba? Philippine Sea. Ito po yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Atin po yun, for the record, kinakailangan pong malaman ng lahat. Atin po yun, kahit anong mangyari, we will fight anybody to the last. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Nagkamali ka na eh. Nagkamali ka na, Marcoleta. Drop of our blood. Atin yun. Yun ang ating exclusive economic zone. May pangalan o walang pangalan, atin Nagkamali yun. ka na. Pero yung isang Commodore na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, nang hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan na pinag-uusapan dito. Pwede po ba tayong gumawa ng kalye, tayo-tayo lang, nang hindi natin ipatatala sa barangay o kaya sa munisipyo? Pagka pumunta ron si Honorable Barber may sakay ng isang tricycle. Kita mo to, kung ano-ano pang pinapaliwanag, kung ano-ano pang example ang ginawa, ang gusto niya lang sabihin na pag winis mo raw yung kalyeng hinahanap mo, hindi mo makikita dahil hindi pa nakadakit. Sus, talaga. Ay nako, ang Google nga, ang Google Map, sa totoo lang, kung yung address mo ay nakikita na automatic kapag hinanap ka sa Lalamove at saka sa na nagiging landmark, nakikita na agad. So itong pinapaliwanag ni Marcoleta kung saan niya na lang dinadala. Gusto niya lang ilusot talaga yung sarili niya. Ako sa'yo, Marcoleta, hindi ka na dapat, wag mo nang palalimin pa. Sabihin mo na lang na oo, may West Philippine Sea. Wag na, tama na. Dapat gano'n na lang eh. At i-wish niya yun. Sapagkat ang gumawa lang doon si Congressman Paduan o sarili niya lang. Ay, Hindi nako. niya makikita yun, maliligaw yung tao. Yun ang ibig ko po sabihin. Ilagay po natin sa konteksto ng pangmundong pag-uusap ito. Hindi po tayo nag-iisang bansa lang sa daigdig. Yan po yung ibig ko sabihin. Ngayon, kung mag-google po, Ay nako. o kung magbablog po yung mga ibang mga tao at ipipilit nila na si Congressman Marcoleta, maka-China pala ito. Totoo. Mr. Representative po ng Totoo YouTube. yun. Totoo naman maka-China. Isa rin yun. Sa gusto niya ngayon ipaliwanag, gusto niyang magbigay depensa dahil nga naman nagsalita ang Pangulo na wag iboto yung mga pro-China na yan. So, isa rin to sa dahilan na kailangan niyang linisin yung pangalan niya na yan. Dahil talaga namang lahat ng pro-China, walang karapatan tumakbo bilang isang opisyalis ng ating gobyerno. China yung pinapanigan eh. Di ba? Hindi maka Pilipinas. Yan yung dyan eh. Pilit niyang ilusot ang sarili niya. Kasi pag tinignan niyo po yung YouTube, lilitaw yan. Marcoleta pro-China. Paano po ninyo ipaliliwanag sa tao na hindi po ako pro-China? Ano yun po lumalabas, Pierre? Dinignan. Dapat ikaw magpaliwanag, Marcoleta, hindi yung kasi kaya ka tinawag na pro-China dahil kaanib ka ni Digong. At hindi ka nagsasalita about China, about dyan sa West Philippine Sea na pinaglalaban natin tuwing may binobomba, mayroong pumapasok na Chinese. Wala, tahimik ka, Marcoleta. Kaya nga, natawag ka talaga
na Chinese. Kaya wag mo nang depensa ang sarili mo. Ikaw, kitang-kita naman na kapanahunan ni Digong hanggang ngayon, walang ni isang salitang lumalabas sa mga bunganga nyo para tuligsain ang China. Tapos sasabihin mo, hindi ka pro-China. Di ba? Sige, tuloy mo lang ang paliwanag Ito po yung mo. YouTube. Lalabas po doon ewan ko sino po yung gumawa niya, pero maliwanag na talagang election misinformation, Mr. Chair. Lahat kanya ng kandidatong senador ni Ayan na. PRRD ay financially supported by China. Nandyan po ngayon sa YouTube. Lahat po niyan siguro nakikita nyo na. Paano po ito, hindi po niyo ite-take down itong mga contents na ito, sir? So kung meron pong magre-report nung content, i-assess po yung content against the police. Kung tutusin nga, hindi nga na iti-take down yung mga content na paninira sa Marcos eh. 'Di ba? Yun, wala rin namang preba. Pero wala naman sinasabi yung Marcos na iti-take down. Samantalang kayo, ang siselan nyo, dun lang sa sinasabi niyan, nanggagalaiti na kayo. Pero, ang Marcoses, kahit anong tawag nyo na pagdating sa First Lady, pagdating sa kay Pangulo, na hindi magandang kung ano lumalabas sa bungangan nyo, walang channel, walang vlogger na pinatake down. Di ba? Wala. Kayo lang yung gustong may kunting lang ng Marcos administration, nanggagalaiti agad kayo at gusto nyo ipa-take down yung channel. Di ba? Tingnan natin yung mga pangyayari. Yun ang nangyayari. Si Marcos nga, sabihin yung bangag, sabihin yung adik. Mayroon bang channel dyan na mga DDS na pina-take down ni Marcos? Yung bang platform na pinupuntahan ni Duterte para makapagsalita siya ng bangag, adik, pina-take down ba? Yung sa'yo, napakalit lang. Nagkamali ka lang ng sinabi. Na walang West Philippine Sea ngayon kung ano-ano na pinagpaliwanag mo. Sige, tuloy tayo. Sa mga polisiya po. At, Makikita po ninyo doon, sir, na I was called a traitor at yung statement ko raw is a disservice to the nation. It came from no less than the spokesman of the Philippine Coast Guard. I believe he is here. May I request, Mr. Chair, that the Commodore sit in front or near us because there is still a vacant seat here between the Honorable Franz Castro and Yusek Nicolas Felix. Could you please occupy this seat, sir? Yes, kindly accede to the request of the Honorable Marcoleta. Pinapalipat si Commodore. Gusto niya makaharap. Gusto niya makaharap si Commodore. Gusto niya makapag-usap ng harapan eh. Nakakalamang siya dyan kasi ano nila yan May I continue, Mr. Chair? Kumbaga sila Thank yung you for nagpatawag acceding niyan to my eh. request, Pero Mr. Commodore. titingnan natin yung mga reaction ni Commodore no sa tuwing tatanungin siya kasi alam mo siyempre mas lamang dito si Marcoleta dahil sila yung nagpatawag diyan. At maaari kang si Marcoleta baka ipa-cite in contempt ka niyan. Yun yung ano diyan eh. Titingnan natin kung ano magiging sagot ni Commodore. Manunod tayo mga karyak. You just called me a traitor, sir. Nasa Facebook po, nasa social Anong gusto media. mong sagot? Anong gusto mong sagot? Mr. Chair, with your permission. Butit inulit mo, Commodore. Bago ka sumagot doon sa tanong niyang Juan, patapusin mo muna yung legislator and then you wait until you are recognized by the chair, okay? Yes, sir. Thank you. Thanks, sir.
Please proceed. You said that you did not say that I am a traitor, but it is in the social media. Did you take an effort to clarify that so that you could not ayun yung mislead people? ayun yung sinasabi niya. Gusto niyang ipaklaro kay Commodore na hindi siya traidor. Ang gusto niyang mangyari, si Commodore na yung magsalita na hindi traidor si Marcoleta, hindi pro-China yun yung gusto niyang mangyari rito eh. Because they might believe that you have said that. It is only now that you are disowning this statement. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay kathang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? Si Marcos. I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, meron Marcos ang nagsabing nagsabi. katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos Kaya nga, when he you are now delivered it to SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. Tama. Mr. Chair, No, you have to answer, Mr. Chair. Alam mo yung procedure kung paano maitatala, kung paano natin papangalanan ang isang... Ito lang ito lang talaga hindi ko magustuhan dito na bakit doon siya pumupunta sa salitang yan na kailangan pang ipatala muna bago tawagin yung ating karagatan bilang pangalang West Philippine Sea. Yun yung pinagpipilitan niya ngayon talagang paliwanag. Kailangan itala muna kung alam ba raw ni Commodore na ang rules kung bago tawagin West Philippine Sea ito, no? Naman talaga. Sige, tuloy. Na tayo ang may-ari. You know the procedures, right? with respect to the 19th Congress who passed You the have Republic to Act answer my question, Mr. 12064, Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Kindly repeat your question. You know, Commodore, the procedures on how we can register the name of a maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how Yes, to sir. register. Okay. So, ano na po ba, nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then submit it to the international. Oo nga, meron na po Hydrographic tayong Organization. legislation. And Yes, as a sir. matter of fact,
nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order pero kulang yon. Kaya nga po ang Congress gumawa para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin. Maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro. Tama Grabe. po. Again, sir, answer your question in Please. steps by Commodore, sandali. Yes, sir. Please answer the question directly. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, yes, through legislation. Sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Nagmumukhang bata si Marcoleta rito, si Commodore, parang nahihirapan ng nahihirapan na siyang makilibel eh. Oo. Si Commodore, magaling naman sumagot. Ang dating kasi ni Marcoleta rito, nagmumukhang bata na sa mga gusto niyang mangyari. Sa totoo lang. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. Tamo? You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Mr. Chair, wala tayong dispute that. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, Ngayon, kagaya ng nire-request ng CID. Ngayon mo lang sinasabi the last drop of our blood. Grabe, talaga naman. Parang hindi bagay para gamitin niya yung salita para sa sarili na. Pasensya na kayo mga kariyak, no? Parang ako talaga nakikita ko yung ni Marcoleta rito na parang gusto niya lang talagang mawala yung kanyang mabura yung kanyang pagtawag na non-existence ang West Philippine Sea. Yun lang yung ko rito eh. Let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? Napupunta yung usapan. You answer my question. Of course, sir. There is a legislation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, ang isip, blah, 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter Pero account. hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Na para Bakit yung ina-ascribe sa akin na sinabi? Para anong sasabihin, 'di ba? Anong sasabihin ni Tariela para sa kanya? Siguro naman naman si Marcoleta talaga anong gusto niyang sabihin ni Tariela? Idepensa siya. Sabihin na ang sinabi niya na existence ay totoo dahil hindi pa nga ito naitala at tayo lang ang tumatawag bilang mga Pilipino at ang ibang mundo ay hindi nila nire-recognize. Yung ba yung gusto niyang mabanggit ni Tariela? Because na traitor si Kong Marcoleta, I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. But kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na Traitor ikaw ka. ang nagsabi. Because meron ka pang litrato dun eh.
Wala naman traidor. Mr. Chair, Kasi, nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and the claim that I am a traitor. Ngayon ka Nako. lang nagpapaliwanag na I am not a traitor. Pero nangyari na yon. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social Okay, media Mr. posts Chair. by bloggers, Now, social media influencers to tell them that Mr. they're Chair. wrong. Siya muna. Sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for supporting somebody for public office. Mr. Chair, clarifying something that is wrong is not No, political. please. Thank you, sir. Commodore, ang tinatanong lang ni Honorable Marco Reyes that merong lumabas kang statement, siguro binigyan ng interpretation ng ibang vloggers at nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Ang tinatanong niya is, hindi naman kasi sinabing traidor. Kahiya-hiya lang talaga. Kahiya-hiya sa grupo, kung saan siya nakasanib, kahiya-hiya sa kanyang pamilya, at paano na yung mga kabataan natin na ang pagkakaalam nga ay may West Philippine Sea at pinaglalaban ng ating gobyerno, yun pala, sinasabi ni Marcoleta na wala. O, di ba? Walang West Philippine Sea. Kaya yun siya, kahiya-hiya. Hindi traidor, kundi kahiya-hiya siya. unang-una, alam mo ba ito na gano'n na nangyari? Would you know? No, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So when did you come to know about this? I only came to know about it when Congressman Marcoleta called me Gago and Mangmang in one of his interviews. So when was that? Ano na yan eh. Kaya siya natawag dahil doon sa statement niya. Yun na yun. Kaya nabanggit ni Marcoleta yung salitang yan dahil yun na naglabas na ng post si Commodore. Yun yung mga kareak. During his interview last February 10, Nauna yung huwag ano tayong niya, post. magpagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. So, at that point in time, ang tinatanong kanina ni Honorable Marcoleta na merong misinterpretation doon sa iyong statement sa social media. Yes, sir. And you did not bother na i-correct man lang yun. Yun ang dinadrive ni Honorable Marcoleta kanina pa. Yes, sir. So, please answer that question. You did not do anything. I did not do anything, sir. Okay. Why? Why did you not do anything? It's because, sir, if I'm going to keep on defending to any... Makulit eh. No. Yeah. You are not Kaya supposed gusto to lang- defend me. Yes, sir. Gusto lang Because talaga I makipag know, ano Mr. eh. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there and to be consumed by the public through the social media. I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. That is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lamang eh. But he admitted that he did not do anything. Yun na nga. That's why I'm asking why. What is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, not knowing what I'm saying. But actually, if you will read that context, How would I even the defend act you? of doing it Sandali, is the one that is Papasamahin gago. mo muna Di ba? Yung ganon, not necessarily the person eh. Yung sabi ko nga sa'yo,
kung kinurek mo man lamang yun, because it continue to be there in the social media, Mr. Chair. Yun ang nakakasama sapagkat people, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag hindi mo sinabi at you continue to be silent, akala ng tao, sinabi mo. So that is the problem, Mr. Chair. And I think we are hearing this in order to correct the misconception and misinformation because it continues to spread. If you get the point, Commodore, Mr. Chair. Mr. Chair, again sir, kung bakit ko po hindi binawi ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a human being, how would I defend somebody na ginagago po ako sa public interview? Ayun, Mr. Chair, isa pa. kung Isa pa yan, titingnan mo yung ha? Isa konteksto pa yan, ng oh. Ngayon, ano pala yung isa pa yan? Yung sarili mo, nagtatawag ka ng gago. O ngayon, anong masasabi mo, Marcoleta? O, di ba? Yan. Ikaw mismo, sama ng tabas ng bunganga mo. Ayun, mga kareak, pasensya kayo, mga kareak, ha? Ikaw ang ginagago. Ang sinabi ko rin, ang ayan sinasabi ko na. rito, let us defend our own nang hindi tayo nagiging gago o kaya nagiging emotional. It's actually hindi sa tao kung hindi yung act na halimbawa wala tayong ginawa o kaya sinabi natin kasi nagmumula ako, Mr. Chair, sa pagkakasabi na hindi man lang tiningnang mabuti saan ba nang galing itong narrative. Ngayon, i-explain ko nga sa iyo, Commodore, ito'y nangyari doon sa pinagsimulan na dapat nating i-educate ang ating mga kababayan. Yun ang pinagmulan nun. So it is not disservice. I do not deserve to be called a traitor. Ang akin lang, no? Ito, mga kareak. Nung nagsalita si Marcoleta na non-existence ang ating karagatan, hindi kailangan tawagin na West Philippine Sea. Normal na si Marcoleta bilang spokesperson ng ating Navy, bilang bantay ng ating karagatan, normal sa kanya na mag-react at magsasabi ng gusto niyang sabihin para itama yung salita ni Marcoleta. Ngayon naman, ang gusto ni Marcoleta, itama si Tariela doon sa kanyang post. Pero bilang Marcoleta, ay bilang Commodore, Tariela, normal na magre-react ako pag narinig ko na may nagsasabi. Sino ba yan? Ba't niya kailangan sabihin niya? Nagkikipagbakbakan tayo dito, nasasaktan na yung mga tao natin dito. Tapos ganun lang yung sasabihin niya. Normal para kay Commodore na mag-react. Pero ang reaction naman ni Commodore ay wala namang salitang panggagago, wala namang salitang Paul. Ang sabi lang niya, bilang isang Pilipino, at tinawag mo na wala tayong, hindi natin kailangan tawaging West Philippine Sea, ay kahihiya ka sa iyong kinaanibang grupo at maaaring kahihiya ka rin sa iyong pamilya. Yun yung paulit-ulit lang. Yun lang yung konteksto na maintindihan natin dun sa post ni Commodore. So, tuloy na natin, mga karya. Just like that. Kasi ang gusto kong mangyari, lumitaw, ma-informahan natin ng tao na sa ngayon, hindi pa talaga naitatala officially yung West Philippine Sea para malaman ng tao. At yun ang kailangan natin gawin. Pagsikapan natin, pagsakitan natin, ipatala natin, Mr. Chair. Because pag napatala na natin yun at ginugel nila, talaga palang merong West Philippine Sea. Hindi lamang dahil sa Babaw. Nandun, ginawa na tayo. Ang babaw ng ni Marcoleta. Natatawa na lang si Tariela rito. Mr. Chair, that is preparatory para maipatala na nga natin Kaya lang natatagalan talaga. Ganun siguro yung proseso. So yung pong mga ibang vloggers, Commodore, hindi nila ma-recognize. Kaya example ko kanina, ginugoogle, wini-waste ni Congressman Barbers, yung kalye na gawa lang ni Congressman Paduano, hindi po niya makita. So nagkakaroon ng confusion. The tendency to be misinformed proceed
Paano niya nasabing gawa-gawa lang ang pangalang West Philippine Sea samantalang pinagbotohan sa Congress at ipinail sa international? Pinail. Tapos i-example mo yung kalyeng gawa-gawa ni Paduano at pupunta si Akop o si Barbers at hindi nila makita. Yun yung example mo. Napakababaw ng example mo. Samantalang yung pinagtatalunan ng dalawa ni Tariela ay ginawang batas sa Congress. So tuloy tayo. Makuleta, tuloy. It's from the fact na Baba. hindi pa talaga na ipatala, sir. That's the only point. Mr. Chair, ngayon, kung babalik po sa Google, Mr. YouTube, ito kumakalat, lumalakad, but you are not doing anything to control this. So, ang daming, ngayon, nagbabas sila sa akin, si Marco. So, yun na. Tama na yun, mga kareak, no? Tapusin na natin tong usapan ni Marcoleta at ni Commodore. Wala, nasabi ko na lahat, mga kareak, yun na nga yung akin, no? Pinagpipilitan lang talaga ni Marcoleta na kailangan yung mga kumakalat ngayon sa social media na maka-China siya at kumbaga traitor daw siya dahil nabanggit niya yung salitang hindi nag-i-exist ang West Philippine Sea. So, yun lang naman pinaglalaban niya dahil ang mga tao, lalo na nung, yun na nga, inuulit ko, nung nagkaroon ng sa Ilocos, yung si Pangulong Marcos na nangampanya ron, ay nabanggit na yung mga wag iboto yung mga kaanib, no, ng China. At malinaw naman na ang grupo ni Digong, karamihan, ay normal maka-China kasi nga nakaupo naman sila ngayon at makikita naman natin na hindi sila nagsasalita kontra China. Wala kang maririnig na boses. O maririnig mo sila kapag ang administrasyon ang may nasabi. Doon, mag-iingay sila. Pero pagdating sa China, mga kareak, walang nag-a-attempt na sirain o kontrahin kung ano may pinagagawa. Di, sino ba yung mga humaharap ngayon? Sino ba yung nagpupurso na depensahan at kailangan pigilin ang mga ginagawang pambubuli ng China? Sino? Di ba ang governments, ang mga, ito sila Commodore, yung mga tauhan ni Commodore, ang Navy, yun, sa naval natin, sila yung nakatoka doon. So, itong mga pro-China na nagsasabing hindi sila pro-China, hindi mo sila marinig. Pero kapag ang administrasyon ang may konting nasabi, palalakihin nila at mag-iingay sila. So, siguro naman mga kareak, masyado nang mahaba yung aking mga nabanggit at magpapaalam na tayo. At mga kareak, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa channel Buds React. At hanggang doon na lang mga kareak. At naway pagpalain tayong lahat at bigyan tayo ng malakas na pangangatawan, ng walang sakit, malusog ang ating buong pamilya. Hanggang doon na lang mga kareak. Sa susunod ulit. Bye-bye!